Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa mga dabarkads natin. So, kanina umaasa nga po ang ilang dabarkads na live nilang mapapanood ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes. Dahil nitong nakaraan nga daw po mga kadabarkads ay wala po ang Itbulaga. So akala nila wala pong inihanda ang TBJ Production na pre-recorded na episode. Pero doon sila nagkamali kasi meron pong inihanda ang Itbulaga. Yun nga lang hindi po sila live. Dahil ngayong araw po ng Lunes, mga kadabarkads ay nasa bakasyon pa din ang ilang Itbulaga hosts, kabilang na dyan sila Maine Mendoza, si Ryan Agoncillo, si Raisa May, mga SQP natin, and syempre, etong Chowa Pao. Samantalang kanina naman po sa Sugod Bahay mga kapatid, ang sinugod na barangay po ng Itbulaga ay Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Emosyonal nga po yung nabunot at nanalo sa Sugod Bahay mga kapatid. Kaya kung inyong mapapansin sa picture na to mga kadabarkads, talaga naman pong nagpupunas po siya ng kanyang mga luha. Hindi niya po kasi akalain mga kadabarkads na siya po ang mabubunot at mananalo. So tears of joy ang nakikita niyo po na pagluha ni nanay na nanalo po kanina sa Sugod Bahay mga kapatid. Samantalang si Tito Soto naman, marami po nakakamiss sa kanya. At katunayan nga po kaninang umaga ay nasa Quezon City Hall po siya, kasama po itong kanyang anak na si Mayor Gian Soto. Umattend po kasi itong si Tito Soto ng flag ceremony sa Quezon City. Kasabay nito mga kadabarkads, naglabas na din po si Tito Soto ng kanyang statement tungkol naman po ito sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Sabi niya marami daw tayong kababayan noon na lumikas mula sa Pampanga patungo daw po sa syudad sa Maynila. Isa daw ang Quezon City sa mga syudad na ito. Bilang Vice Mayor po noong 1991, sinikap daw ng aming LGU na matulungan ang ating mga kababayang nagsilikas dulot ng pagsabog. Ngunit may isang malaking pagsubok sa ating batas noon. Hindi pa pwedeng gamitin ang local calamity funds ng Quezon City upang tulungan ang ating mga kababayan dahil sa nangangailangan pa ng deklarasyon ng state of calamity sa Quezon City mula sa national government bago magamit ang nasabing calamity funds. Nang dalhin po ako ng taong bayan sa Senado, pinago ko po ang batas. Bilang principal author ng Republic Act No. 8185, binigyan natin ng kapangyarihan ang bawat LGU na magdeklara ng state of calamity at magamit ang sariling calamity funds tuwing may bagyo o pagsabog ng bulkan. Kaya mga kababayan, tama po kayo. Bayanihan ang nasa kaluluwa ng RA 8185 para sa mabilis na pagtulong at siguradong pagbangon. So sa darating po na Mayo mga kadabarkads, alam niyo na po ang inyong iboboto sa pagkasenador. Huwag niyong kalilimutan si Tito Sen. Samantalang si Boss Joey De Leon naman kasama po si Ma'am Eileen ay in-enjoy ang bakasyon. Kahapon kasi mga kadabarkads ay nag-share po si Jocas De Leon, anak po nila Boss Joey and Ma'am Eileen ng picture po ng kanyang parents. And makikita nga dito ang bloom, digital bloom ng flower mga kadabarkads. And na-search nga natin na sa New York City po ito. Sa Genesis House in New York City's Market
Packing District. So, ibig sabihin, nasa ibang bansa pala si Boss Joey De Leon. Enjoy nyo lang, Boss Joey De Leon, ang vacation mo kasama ang buong pamilya. Samantalang sila Jose and Wally Bayola naman po, mga Kadaberkads, ay mukha pong may show kagabi. Dito po yan sa Manila. So, nakakatuwa lang dahil kahit na wala pong Itbulaga, talaga naman pong hindi po sila nababakante. Talagang napakasipag ng dalawang to, mga Kadaberkads. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So, pag-usapan na talakay natin ang pagbabalik niya po sa Itbulaga. Kasi marami pong nagsasabi na sa oras daw po natanggapin ni Atasha Mulak ang offer mula di umano sa ASAP ha. Ito po kasi yung usapan ay hindi na po ito makakabalik pa sa Itbulaga. Kasi syempre, hectic na hectic yung schedule niya. May ASAP every Sunday, may the first family every Sunday. Tapos meron pang taping for the Virgin News. So medyo malabo na po siyang makabalik sa Itbulaga pag ganoon, mga Kadaberkads. Kaya hopefully fake news lamang po yung kumakalat na kukuhanin po si Atasha Mulak ng ASAP. Meron kasing ilang mga usapan na tinanggap na daw. May nagsasabing hindi tinanggap ni Atasha at tanging guesting lang ang gagawin niya doon. So hopefully hindi niya tanggapin, diba? And promotion lamang po ng kanyang project ang gagawin niya doon. Hopefully, mga Kadaberkads. Kasi still marami pa rin po talaga ang nakakamiss at naghahangad na makabalik si Atasha Mulak sa noontime show na Itbulaga. Katunayan nga po niyan, mga Kadaberkads, nainip na rin po ang TV5 at binisita na rin itong si Atasha Mulak sa mismong set niya, mga Kadaberkads. Set po ng The First Family. Sabi nga dito, we visited Atasha just before the Holy Week break on the set of the trending TV5 sitcom The First Family. I was told she had to be woken up because she was doing back-to-back tapings for Virgin News in the first. When we got in, now after having been covering entertainment news to more than a decade, we do understand how exhausting it could be for an actor to go through hours of scenes and 2 shows at that. We were expecting Tash to be up in the next hour. So, hindi po biro daw, mga Kadaberkads, na magkaroon ng 2 show. Talagang pinagsasabay niya, mga Kadaberkads. Kaya naunawaan din po ng writer na hindi po biro ang ginagawa ni Atasha Mulak. Kaya meron siyang isang show or programa na sinakripisyo at yun po ay ang Itbulaga. At eto nga po ang nasagap natin, mga Kadaberkads, mula po sa mga usapan na si Atasha Mulak yung kanyang show po or yung kanyang programa by June ipapalabas. So possible na bago matapos ang June makabalik na daw po itong si Atasha. Well, tingnan na lang po natin. Dahil by July, anniversary po ng Itbulaga. Kaya abangan natin yan. So ano po ang masasabi ninyo dito, mga Kadaberkads? Please comment down below.